morgue ng Clark Hospital sa Pampanga. Papasukin natin ngayong gabi. At mga espiritong naiwan o maaaring na-trap sa morgueng ito, magpaparamdam kaya sa atin? Kasama ang partner ko sa Hellfire, Black Sheep Ghost Trip. At ang ating kakolaborasyon ngayong gabi, Anywhere TV, Shaman Tupi, at ang inyong lingkod, Noriel Gash Trip. Tulad ng madalas nating ginagawa ay papasukin ko ito ng solo. Mas mararamdaman ko kasi ang presensya nila kung tahimik dahil mas focus tayo sa ating ginagawa. Inikot ko pa ang lugar at nakaabot nga ako sa likod. Dito ay nakakita pa ako ng kumpol na lupa na nakadikit sa pader. At pagkatapos ko ngang ikutin ang lugar ay nag-setup din ako ng night vision para kung sakaling may magpakita sa dilim ay agad din naman itong mahuhuli ng pangalawang kamera. At ang full video ng solo explore na ito ay i-upload ko din naman agad kasabay nitong video na ito. At ito naman ang kuha ng split up exploration namin kung saan sabay-sabay kaming pumasok sa loob. Namatay yung ilaw natin, nalobat na rin yung gamit natin at nasira yung yung tripod natin guys, naputol. Kaya ang gagawin natin, ito na lang gagamitin natin yung video. At makakausap din natin ngayon si Shaman Tupi para sa kanyang mga experience at mga opinyon sa ginawa naming eksplorasyon at investigasyon. Kasi ang una ko nakita din yung imprint na tinatawag. Yung imprint na yun, yung kumbaga yung residue or natira ng nakaraan. Parang recording ng past. Yes, totoo. Kasi yung mga nakaraan na mga emotion na galing sa mga tao o doon sa mga pangyayaring naganap, ano yan, nare-record. Nare-record dyan sa isang location. Actually, halo-halo kasi yung emotion mo dyan eh. Pero kung titigan natin kung ano ba talaga yung nangyari ng nakaraan, syempre, mas mabigat yung negative emotion. Tol, may nakita ka na? Ano pa? Naikot mo na ba? Doon pa lang, doon. At sa pagkakataong ito, kaming dalawa ni Shaman Tupi ang magkasamang nag-explore. At dahil wala kaming maramdamang presensya sa lugar, ay nagpasya na lang kaming mag-regroup. Tigaan nyo na lang muna itong audio na ito. Hanapin natin yung mga iba pa nating kasama. So ngayon, ang kasama ko dito, si Shaman Tupi. So pare siya yung naglalakad doon sa likod. Tapos si Anywhere TV, nandun siya kanina naglalakad. Tol Shaman, puntahan na natin sila para sama-sama na tayo. So guys, hanapin na natin sila Black Sheep at Anywhere TV para so ito, nakita ko na sila. Si Black Sheep, tol? Wala no? Tumayo tayong gulo na. Hindi tulad noon, no? Yung Pilipino na natin at intention pagpasok dito eh. Meron pa ng babato eh. So guys, nandito kami ngayon sa isa sa mga kwarto dito sa morgue. Nagsama-sama na kami na Anywhere, Shaman Tupi, at dito yung napili naming lugar para mag-spirit session. Magandang gabi. Magandang gabi po sa inyo lahat. Meron ba gusto magugnayan sa amin?
Parang may sumagot. Ako. Pwede. Narinig mo yun? Mabilis pa mas Oo. Ano pa ang kasama ngayon dito? Ano bang gusto mo pag-usap sa amin? Ano sa'yo? Para sa mga hindi nakakaalam, ang ginagawa namin ito ay isang paraan para bigyang daan ang mga espiritu o mga kaluluwang gustong may parating ang kanilang mga mensahe sa atin. Gamit ang ating mga device, spirit box, REM pad, EMF device at motion detector ay nakahanda para sa test na ito. So hindi natin pwedeng maliitin porket Oo, morgue kasi lang yun. Ang morgue, nung first na punta ko dyan, talagang ako mismo sa sarili ko, nakita ko talaga mayroong white lady doon sa dulong-dulo. Doon talaga dumaan yun. Kasi usually dati parang unang punta ko doon, hindi nag-stay yung guard doon sa loob eh. Pangilang balik mo na ba yan? Siguro halos pang-5 na. Panglima. Pero yung unang punta ko lang talagang yan din yung experience namin na binabato talaga kami. Masasabi mo bang nag-iba na Oo. yung mga pakiramdam noon Oo, versus sitwasyon. yung ngayon? Kasi dati nung pumunta kami ron, talagang wala pa yung warehouse sa harap. Tapos yung guard nandun lang sa harapan ng hospital, sa bungad, hindi siya pumupunta sa loob. So, malaking epekto pala talaga sa past recording yung mawala yung tao sa isang lugar. Kumbaga, na-preserve yung emotion doon Oo. mismo. Hindi Yung na mga naghalo-halo. nangyari, Yung, Nakafocus lang siya Oo. sa high emotion na meron noon. oo, Parang yung mga ganun. imprint na naiwan ng nakaraan. Maaari ka mong pag-usap sa amin. Maaari ka mong paramdam. Huwag ka matakot. Pwede mo naman yung ganito dito para magkaroon ng lakas. Para magamit mo yung mga device. Meron kang araw na dito, nasarap. Pagka hanggang ngayon. Narinig niyo? May sumagot, meron. Pwede mo ba nagiging wifi? Kapag dalawang tunod, oo. Pag isang tunod, hindi. Alam mo ba patay ka na? Dito ka ba namatay? Narinig niyo? Ang babae mo ba? Narinig mo? Sumagot. Narinig ako bulong. May narinig ang bulong-bulong. Babae. Narinig ako bulong. Hindi dito. Hindi. Narinig mo rin. Narinig ko. Hindi galing dito sa sa spirit box. Hindi. Hiwalay niya. Nandito sa paligid. Parang dito sa bulong ko. Yung una, yung sinabi ko sa'yo anywhere, hindi galing dito. Hindi galing sa iyo. Meron. Meron. Malungkot ka ba? As a shaman ako, gumagamit ako ng spiritual ability ko
pero hindi ko sinasabi na mas malakas or mas maano ko sa equipment. Kasi before naman, hindi ko nga ma-proof or wala akong ebidensya ipakita na kung ano yung nakikita ko at saka nararamdaman ko. Kumbaga ito, equipment, paranormal equipment, combination ng spiritual ability. Kumbaga, yung equipment ngayon na ginagamit natin pang-explore sa mga kaluluwa or kung ano mang entities, sila yung magbibigay ng proof or patunay para sa akin kung ano yung nakikita ko. Tsaka Pinavalidate nararamdaman na ko. mga devices. Oo. Yung mga nararamdaman mo, Tsaka nakikita mga ko. nakikita mo. Mas maganda, pero mas maganda pa rin na syempre ako unang makakakita. Tapos yung si equipment ang magbabalidate na totoo pala yung nakita ni Shaman na may nakatayo doon. Napatunayan mo na yan eh, nung sa Cresta del Mar. Kasi Ganun. pwede kasi magkaroon siya ng daya kapag tumunog yung equipment, tapos tsaka ko lang sasabihin na may nakita ko doon, may nakatayo. Oo nga. Kasi tumunog yung equipment, mali yun. Oo. Yung boses na lumitaw, Yung narinig natin. na hiwalay sa spirit box. For me, magandang ano yun eh. Breakthrough pa rin yun. Oo, magandang ebidensya pa rin yun eh. Di ba? Kaya lang syempre, hindi natin pwedeng i-close yung case sa ganun. Kasi may possible kasi na baka may mga tao lang sa labas dahil nga syempre ang Oo. morgue kasi halos meron ng warehouse, baka may nanloko lang sa atin. Kung hindi sapat yung nailan ng kanina, yung open ko, yung meron ako, yung sapat na magagamit para makailaw ang pagpamunayan na gamit mo sa ito. Kasama ka ba namin ngayon? Narinig na kita. Pero hindi ka dito dumadaan sa spirit box, pero narinig ka namin. Pero ang gusto ko sana, patulungin mo itong iPad. Nakakadama mo ng energy ko to para magamit mo. Kapag oo, dalawang tunog. Kapag hindi, isang tunog lang. Kasama ka ba namin ngayon dito? Ayun, sino siya? Dumaan kasi, dumaan. Hindi na kasi yung ulitin ko yung tanong, kasama ka ba namin ngayon dito? Sumagot na siya kanina. Oo. Maaari ba naming malaman ang iyong pangalan? Kasi kailangan namin yung ebidensya. Kailangan kong awakan yung mga device na ginagamit namin. O yung mga equipment namin. Kasi kailangan namin yung ebidensya. Kailangan kong awakan yung mga device na ginagamit namin. O yung mga equipment namin. Siniwer. Tumunog, tumunog. Tumunog ang ano, music sensor. Music, motion. Ha? May tao ba doon? Tingnan natin. Ha? Umilaw din to. Oh. Napansin mo? Umilaw yung motion sensor na dalawa. May tao, tol. May tao. May tao. Ha? Oo. Device doon sa hallway. Yung isang device nakaka-detect ng motion kahit malayo. Oo. Actually, yung dalawang device na yun nakaka-detect yung kahit malayo. Basta Mahaba merong gumalaw. range Yung yun. isa, kapag nakadetect siya ng motion, iilaw. Yung isa naman, tutunog. Oo. Ang part na yun, tol, tumunog yung dalawa eh. Mm. Nagulat tayo eh. Yeah. Kaya lang, nadibang agad natin. Oo, kasi pwedeng may dumaan na daga,
or may dumaan na ipis, pero hindi pala yun yung cause nun. Yung pala dumating yung guard. May dumating na guard. Kasi natinig ko pa yung pag-start ka ng motor eh. Oo. Hindi ko nakuhanan yung guard mismo eh, yung motor lang. Pero nung sumilip ako, nakita ko siya yun. Adi siya sa gilid. May tao, may tao. May tao. So, Muli, magandang gabi sa inyo lahat nandito. Meron ba kayong nais iparating sa amin? Pwede kayong tumugon gamit yung mga device na meron kami ngayon dito. Hindi namin, hindi namin. Mas pinipin ko na po yung bumubulong. Hindi na galing. Kanina yung bumulong eh. Narinig mo yun? Hindi nagsalita. Hindi ko alam kung gano'n. Hindi, yung una, malakas. Ayun, makakatulog ko po galing pa. Mga dito. Pero hindi galing dito. Wala sa akin. Pwede mo siyang lapitan. At saka patulungin. Huwag ka matakot. Kasama ka ba namin ngayon dito sa kwarto? Ano yun? Dati ka bang nurse? Sumasagot eh. Babae. Huwag kang matakot. Kailangan mo ng tulong? Oo eh. Oo eh. Tulong! Narinig mo? Tulong! Wala. Pero kailangan namin hawakan mo yung red pad. Please, hawakan mo yung red pad. Wala. Doon sa parting nag-please ka na eh. Please, magparamdam kayo. Ano masasabi mo doon? Please, hawakan mo yung red pad. Oh, medyo ano kasi yun eh. Talaga ano ako nun, ang matawag doon, downfall na ako nun that time. Oo. Kasi ano eh, parang epic fail. For me ha, parang epic fail yung ginawa ko kasi nga wala akong energy na naibigay, wala rin nakapag-communicate. Well, kasi yung nakita ko naman kasi imprint, hindi ko masabi or mapakita sa camera kung totoo hindi yung ano ko eh. Kaya hanggat maaari, tahimik lang ako eh. Tama, tama. Gusto mo bang makipaglaro sa amin ngayon? Yes or no? Pag yes, 2 beses mo paiilawin ng REM pad. Pag no, 1 lang. Meron ba kaming kasama dito? Meron pa kaming isang device na nandoon sa hallway. Pwede mo ring lapitan yon para umilaw. Wala eh. Maliwalas. Wala. Ito na siguro ang pagkakataon mo para masabi ang mga gusto mong sabihin. Kung gusto mo ng tulong, nandito, may isang tao dito na makakatulong sa'yo. Kung gusto mo ng dasal, mapagdadasal ka namin. Kung kulang ang enerhiya na meron ka, pwede ka manghiram. Matakot. Kung kaya. Kasi wala akong gagawin. Ang kailangan lang namin patunayan na nandito ka. Patunugin mo yung rempa. Hawakan mo yung rempa. Kailangan mo siyang lapitan. May pinagdala ka energy dyan, pwede mo siyang gamitin. Kailangan ka ng tulong. Tatanungin kita ulit, kailangan ka ng tulong. Kung hindi mo kaya sa device, pwede ka bang magbigay ng iba pang sign
Pwede ka bang gumawa ng kalabog? Bata ka ba? Ano sasabihin natin sa mga manonood natin na patuloy pa rin na sumusuporta kay Shaman Tupi? Oo. Kumbaga, parang gagawin ko lang yung tama at ipapakita ko lang ang dapat. Hindi ko kailangan mag-invento or hindi ko kailangan gumawa ng kwento at kumuha ng tao para mag-costume lang para takutin kayo. Kasi hanggat maaari nga, gusto kong ipakita sa video ko na hindi dapat sila katakutan. Successful ba yung investigation? For me, successful Oo. yun Sa akin kasi nung that time, kahit na medyo mababa yung energy na doon, at least nagkaroon ako ng good shoot doon. Yun lang nga, yung imprint na nakikita ko, hindi ko kaya ipakita sa camera. Yun lang. Ako lang may nakakita. Oo. Pero so far, ano pa rin, highly recommended pa rin talaga ang morgue type. Maraming ko lang din, yung lahat ng mga sinabi ko, syempre based lang sa sarili kong experience, pwedeng yung tanggapin or pwedeng hindi nyo rin tanggapin or paniwalaan o hindi paniwalaan. Basta kung gusto nyo pa rin magkaroon ng tanong o masagot yung mga tanong nyo about sa paranormal, much better na mag-research muna kayo kung totoo ba o hindi ang isang ginagawa ng isang ghost hunter. Ito po si Shaman Tupi. Inimbitahan ko po kayo lagi na subaybayin yung mga video ko kahit di na tayo makapag-upload. Pero gagawin ko pa rin may kabuluhan tsaka informative pa rin yung video na gagawin ko. Tandaan, tayo ay mga bisita lamang sa mundong ito. Maiksi lang ang buhay nating mga tao. At piliin nating maging masaya sa mabuting paraan sa lahat ng aspeto. Dahil darating ang araw na hindi natin namamalayan, makikita na lang natin ang ating mga sarili. Nakahiga sa malamig na higaang bakal. Walang buhay sa loob ng morgue. Ako ito si Noriel Gastrip ng Hellfire. Hanggang sa muli.